terms of poke damage and wave clear, mas mauna sila. Again, similar to the theme Welcome frequency to ng Mobile first and second Legends. series. Paunahan mag-clear ng mid, paunahan magpunta at manggulo ng jungle ng kalaban. At ito na nga, Game 1 between Onyx and TLPH. Carl TZ versus King Kong. Medyo hindi natin nabanggit nung na-distract kasi tayo sa Ohib Kelra matchup eh. Pero meron din palang Carl versus King Kong, The Beast versus The Goat. Iba ang tapatan talaga ng dalawang jungle na yan. Pero ito, same story kasi, Suyo versus Joy. And lagi natin nakikita na paminsan lamang ang isang Joy, paminsan naman ay lamang ang isang Suyo. Pero I think isa sa mga kailangan tutukan dito ay yung power spike ng isang Selena na kapag nag-level 2 may Abyssal Arrow and Trap, pwede na kagad pumatay ito eh. Oo. And alam na alam mo yan dahil isa ka rin ng mga Selena user talaga. Di naman, All the di Selena naman. users, all the Selena users know gaano kasakit yung triple dash ba yun? O double dash? Triple dash. Triple dash na. And naka-lethal ignition din si Super Friends in the Selena. So definitely, yung burst damage na meron siya and yung DPS because of that burst ay mararamdaman ng kalaban and magsascale yun as the game progresses. I want to remember as well yung isa sa mga pinakaunang seasons ni Super Friends with Onyx Philippines noon. Selena din ang kanyang ibinibida na pick. At siguro isa siya sa mga talagang sumobrang saya nung bumalik nga itong Selena sa ating meta. In fact, I think Super Friends was one of the first na talagang naglabas ng Selena during our recent international tournaments as well. Oo nga, nung kaka-buff lang nitong Selena na ito. Actually, nag-try din naman si Few. Sila ni Few, sila ni Few. But then again, ay hindi naman naging super effective yun. Pero nakikita natin and ito yung nagiging basihan ngayon ng mga gumagamit ng Selena kung paano ba gumalaw itong si Super Prince. Ito, Turtle niluluto na ng TLPH pero si Brusco ngayon ay nasa mukha na ni Card. Ganda ng baba dito, nagamit din kagad ng Revitalize sa kabang. Si Carlito the Great pa rin makakuha ng pagong. Si Brusco naman ang magiging target ngayon, binawasiwas na with combo, pero dito mama. May diversion play din na gagawin and si Sanji ay narito na. Inabutan pa nung dispersion play. At ngayon naman si Super Prince kailangan matras pero si Sanji ay may ipit, wala siyang pantakas. Hindi tumama yung pana, grabe naman. 2 minutes pa lang, patpakan na kagad. Layo mo na si Kirk. Pero mabubuhay pa rin. Ito talaga, micro agad. Alam ng parehas na kung pindutan lang ang tanong, lahat ng pwedeng pangalan dito ay pwedeng isagot. Lahat ng mga spells, lahat ng mga skills nilabas na. That was a very risky play coming from Sanji. And with that, na-equalize lang ng Onyx Philippines yung nakuhang turtle ng TLPH kasi dalawa ang napatay nila. Uy, wait lang kasi may bakbakan din! Oyabak ay kinatay dito ng Team Liquid Philippines. Yun talaga yung parang malabalibol combo eh, no? Isibat ng JP, tapos spinike ni Carl TC. Ayan na siya, Okay na? Naka-flicker, pre. 2 minuto pa kaantayin ni Kelra yan. At manganganib siya kasi pwede siyang tambayan ni JP dito eh. Oh, ito rin yung nakakainis if you're up against a Johead pero mukhang na-freezan pa siya ni Oheb. This is not looking good para dito kay Keldra. Pero maganda naman ay meron siyang Death Sonata na pwede ding pang CS ng malayuan. And ang kinagandahan ng ginawa na yun ni JP ay may unstoppable force siya. So kahit wala siyang flicker, kaya niyang mag-set against Kelra na now wala na ding flicker. Oo, 25 seconds bago lumabas ang pangalawang pagong. Matapos ang pinakauna nating pagong na naging malaking team fight din. Medyo may expectations na ako ng second turtle fight natin. 50-50? At mukhang yan din ang expectations ng ating community prediction na 50-50 talaga ang labang ito. World Champions versus Dark Horse. Oy, nagamit kagad yung Glorious Pathway mula kay Brusco. Kalahati si Super Prince dito. 3 seconds para sa ikalawang pagong ng laban. Pero may vision sila dito. Gusto ko yung huminga ka bigla ng malalim nung nakita mong may, may posibilidad na tumama yung pana. Pero mukhang walang laban na magaganap dito para sa second turtle. That's gonna be going to the hands of TLPH. 1,000 na ang lamang ng Team Liquid. Tingnan natin yung equipment mula sa Infinix. Auntie, ano ba pwedeng pansinin dito? Well, ngayon mapapansin natin lamang talaga si Oheb in terms of gold, has claws. Meanwhile, si Kelra ay may Hunter Strike pa lang din naman. Pero gusto ko lang din pansinin, no, na may gagawing play atang TLPH dito sa top. Oo, pero mukhang expected din ito ng Onyx Philippines. Madami din silang pinadala at kaya nag-back off na rin ng TLPH. Mukhang yung early game na nabanggit mo kanina, Auntie, na yung kalamangan ng TLPH ay nagkakatotoo.
Ngayon pag-usapan natin yung mid to late game. Kailan ba talaga yung oras na inaantay ng Onyx para pumalag dito? I think kailangan lang nilang i-funnel ng sobra si Kelra kasi siya yung magiging primary source of damage nila. And mag-intay na tumama yung mga Abyssal Arrow coming from Super Friends. Maybe when Kelra already has the Sky Piercers as the second item, yun na yung time for them to go. Kasi magsastock naman yung Rhapsody niya either way. At tignan na kung nasilip nyo nga ang ating BPI Gold Leaders, mukhang madaming ang pera si Oheb in-game. At hindi niya pwedeng sabihin na wala siyang pera dahil grabe ang alaga ni Daddy JP para sa Grabe kanya. naman. Grabe! Hindi na to pa. Para lang hindi makuha ng kalaban. Tapos mukhang siya pa yata o si Oheb yung nakakuha. Siya yung nakakuha, Siya. si Daddy JP yung nakakuha. Initcha niya tapos na smart missiles. May version 3 na gagawin sila dito. Kirk! Kirk! Ay, nakaganib! Andun kagad si Carlito. Oh my gosh, grabe yung bilis ng Team Liquid. At yung burst na nanggagaling din sa kanila ay kailangan na talagang respetuhin ng Onyx Philippines pero mukhang gagawa din sila ng play. Hindi tatama ang pana ni Super Friends kaya naman magbibigay na lamang ng espasyo ang Onyx Philippines. Oheb nagtatago sa zero bush pero nandiyan na rin si JP para bigyan ang kabayo. Okay, tumama yung pana doon. Ang Summer Force, gamit na nga rin ni JP. Nakatapak din. And si King Kong, igugo nga ba niya to? Hindi tumama yung pana para dito kay Super Friends. At napigilan nila yung plano doon. At sa kabilang banda naman, nakabasag na si Sanford sa baba. Oh, at mukhang sakto din ito para sa turtle take. Si Carl TZ ang nakita ni Brusco pero pinalayas lamang niya sa turtle pit na iyon. Pero nagamit yung Glorious Pathway. Medyo matagal yung cooldown ng ultimate na iyon. 2 level gap din, 1 level gap na lang ngayon si Carl TZ against King Kong. So definitely in terms of red 3 battle, mas malakas na nga yung sa Suyu because of the Soul Sever. Mas malakas pa dahil mas mataas yung level niya. Ngayon, one niluluto na ito ng TLPH. Kirk na patalo na rin. Brusco doon sa likod. Okay, wala siyang Glorious Pathway dito. Nag-aantay Si na Uweb! lang ng Red 3. At si Carlito pa rin na magtatagumpay habang si Sanford dito ay nakaabante na! Ready ang Team Liquid Philippines sa mga bakbakan. Atras muna dito ang Sonics. And si Oheb parang naalarma din pero gugo lang siya muna dun sa may bandang itaas. At diretso sila sa may tore. Ngayon hindi pa patatapos ito kasi si King Kong naghahanap din ng magiging target. Oh, no! niya. Ibinato si Super Friends sa may bandang Wow! likod. And King Kong ay mamamatay sa kamay ng The Goat. Tumama ang lahat. Grabe yung mga microan dito pero nakakalamang ang TLPH ngayon. 4,000. Medyo nahihirapan si Super Prince na pumasok. Tumatama yung pana pero hindi pwedeng pasukin. Kasi laging magkakasama yung mga miyembro ng TLPH. It's always been JP, Carl TZ, and Sanji. Walang naiiwang mag-isa. And I think si Sanji at this point ay nakabuild din ng tough boots. So ibig sabihin, kapag tumama sa kanya yung Abyssal Arrow, magiging mas mabilis yung kanyang pagka-less stun because of the tough boots. Pero mo, 5 tough boots ang ating nakikita sa TLPH. Kumbaga, kung may bumili sila ng sapatos ay pare-parehas pa ang tatak. At mukhang si JP na ang haharap para sa TLPH. 4 ang pinadala ng Onyx at pinasok lang na parang ganun. Naku, winasiwas din habang si Kera ay namatay na kagad. Save it, Brusco! Dalawa ang napatumba ng Team Liquid Philippines. Nagamit na rin yung ultimate, which is yung electrifying leads mula dito kay King Kong. Dugo siya dun sa may pagong, si purple rather. And si JP nakaantabay na naman. Ayaw talaga pa-farmin. Ito si King Kong. Grabe, the Apex Predator with the Flicker Beast Mode. 3 ata, 2 yung nawasiwas niya pabalik. That's how you play the Lucas, Auntie. Oo nga tama. Kasi yung pagkaka-flicker niya, yung displacement talaga ng Lucas, yung isa sa pinakamagandang traits na meron to. Kung babalikan natin ang ating replay, this is the play setup by Sanford. Tapos doon sa totoong mapa yata ay mukhang magkakaroon ng puksaan. Pero yung pagkakatulak niya sa 3 miyembro, tapos initcha pa ni JP yung isa, yun yung nag-ensure na makakapanalo sila sa clash na yun, mapupush pa nila yung middle lane. Oo, at mukhang makukuha pa nga ata ng TLPH ang unang Lord ng larong ito. 3 turtles sila Lord at mukhang magko-contest ba nga ba ang Onyx? Flicker out, hindi sapat! Binato si Kurt dito habang nagamit niya yung kanyang vengeance. Pero hindi na muna lalaban dito ang Onyx Philippines. Alam nila na hindi sapat yung kanilang kits. Men, 7K yung gold lead na yan, di ba? Hindi ko nga alam kung saan nanggaling to, Auntie. Total, nandito ka na rin naman. Saan pa nanggagaling yung 7K gold lead na to? I think from all the objectives taken by TLPH, 3 turtle, 1 Lord at 4 na Torre compared to the 1 turret na nakuha ng Onyx Philippines. And idagdag mo pa doon na may madaming kills right now ang TLPH compared to Onyx kasi nga
again, hindi sila makahanap ng opening kahit tumatama yung mga Abyssal Arrow coming from Super Oh, Friends. dito na rin talaga yung mahirap magsilina. Even if napakagaling mong magpana, even if nakikita mo with the Abyssal Traps, Conditional talaga. kung hindi mo makakagat, ang laking portion ng bawas mong nawawala. Kaya Diversion. naman naghihirapan ngayon ang Onyx Philippines. Kailangan nilang dumepensa mula sa Lord push na ito. This is just a level 1 Lord. Kaya medyo madali pang dumepensa. Huwag lang makakapitas si JP. Pero mababasag agad, puputok yung Holy Blessing dun sa may bandang ibaba. Ready si JP. Available, hindi naman available kanyang flicker dito pero unahan na ni Brusco. Ngayon nakakaltukan si Sanji. The dispersion rotation ay iniiwasan din ng Onyx Philippines. Habang si Sanford dito ay nag-transform na into a beast. Dito tama na naman yung sipa pero papasok na with that flash combo. Walang tinamaan. Pero matagumpay ang pagdepensa dito ng Onyx. Oo, mukhang walang makukuha inhibitor turret ang side ng TLPH pero I would call that mission successful pa Yeah. rin kasi lumobo yung gold lead. Yan, sakit na din ng mga bola coming from OHEB. At this point in time, ang kailangan magawa ng Onyx Philippines ay makahanap sila ng opening na isolated member ng TSPH. Usually at this point in time, that's gonna be either Sanford or Carl TV. Ang problem is, si JP laging malalim yung hawak ng bush. Oo nga, kung nasilip nyo nga ang BPI gold leader natin, si Carl TZ na ngayon ang nangunguna. Second na si Oheb. Mukhang ang pera ay napunta sa pocket ni Carl Tusok. 3-0-3 already in this game. 90% ang kills Ayan na kasama si siya. JP. Okay, Sabo Force na gamit. Yun lang ang lalim niya pero naibato din! Yung rightest target, walang iba kundi si Kikong. Mamamatay din si Brusco ngayon. Takbuhan muna ang Onyx Philippines. Nagtatry si Super Prince na Uy! pero Wow! ang flicker din ay nagamit niya. Carlito with a double. And double Pwede ata nilang tapusin to ha. 20 segundos para dito kay King Kong, 15 para kay Brusco. Nirarush na nila ang Torre. It's a 4v2 scenario. Okay, ngayon nag-goalan dito ang Team Liquid Philippines. Ang sakit na ng mga bombs mula sa Team Liquid Philippines. At ready na ang tapusin ng Cavalry. Ang game number 1. Hindi na pinaabot ng isang dosenang minuto, 11 minutes in. Tinapos ng TLPH ang Game 1. In what an opener up against the world champions. Oh my gosh, I can't believe my eyes. Grabe ang Team Liquid Philippines. Early game control, mid-game power spike, at Sa yung kanila late lahat. game na inaasahan natin sa team na to, napagana nila lahat. And I think